Magandang araw mga kabayan. Sumabog sa galit po itong si Claire Castro dahil sa paghingi ng kapatawaran ni Amy Marcos sa mga Duterte, lalong-lalo na po kay Vice President Sara. Kaya ang tanong natin, sino ba talaga ang tunay na kapatid ni Bongbong Marcos? Okay, pakinggan muna natin ang paghingi ng kapatawaran ni Amy Marcos. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin, kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Apakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang Okay mga kababayan po natin. No? So ako naman, wala tayo ditong problema kay Amy Marcos sa pagiging magkaibigan nila ni Vice President Sara. So, siya naman, palagi niya naman sinasabi nga na kaibigan niya si BP Sara at hindi niya nga nagugustuhan itong ginagawa ng kanyang kapatid. So, okay na tayo doon, mga kababayan natin. At yung pagsabi niya na ang kanyang kapatid ay isang adik, si Sandro at si Lisa Marcos, okay na tayo doon, mga kababayan natin. At paghingi niya ng tawad para sa atin, siguro, pwede naman natin pagbigyan. And of course, no. Si BP Sara naman, kumbaga, wala namang pagsisisi si BP Sara sa pagiging kaibigan niya itong si Amy Marcos. Dito lang talaga, laging ginagawang biro po ni Vice President Sara ay itong pag-encourage nga ni Amy Marcos sa kanya na tumakbo bilang partner, tandem, Vice Presidente nitong si Bongbong Marcos. Okay, so ngayon mga kababayan po natin, dito po sa paghingi ng tawad sa bagong video ni Amy Marcos, galit na galit naman po itong si Claire Castro. At lumalabas na parang siya pa ang kapatid ni Bongbong Marcos kung magsalita. Ito na nga po ang sinasabi nating sagot ni Claire Castro doon sa paghingi ng kapatawaran ni Amy Marcos kay Vice President Sara patungkol sa kanyang pag-encourage kay Vice President Sara na magiging katandem nitong ni Bongbong Bangag. Mga kababayan, tingnan nyo ha. Yung komento ni Claire Castro ay hindi nakasentro doon sa paghingi ng kapatawaran ni Amy Marcos, kundi nakasentro pa rin sa kanyang pagpaparinig kay Vice President Sara. Ibang klase talaga ang utak mayroon itong si Claire Castro. Ma'am, in relation to criticisms, may we just get a palace reaction on Senator Aimee seeking forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the President. May I read a portion of her statement? She said, "Hindi ko nabantayan kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Sige, Amy himayin mo. Marcos. Ito naman ay para malaman din ng taong bayan ano nga ba ang totoo. Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo, hindi po ito nagbumura, Tingnan nyo. hindi ito nagme-meltdown, lalo na sa publiko, Ayan. at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni Numan. Tingnan nyo mga kababayan natin. Ha? Ang tanong, anong sagot mo doon sa paghingi ng kapatawaran ni Amy Marcos sa kanyang ama, yung mga ama, siyempre kay Marcos Sr., na hindi nabantayan itong si Bongbong Marcos? Pantakin nyo mga kababayan po natin, ang patama niya ay kay Vice President Sara. Talagang propagandista, destabilizer talaga itong si Claire Castro. Ang layo ng sagot niya mga kababayan po natin. Ganyan po siya kadesperada na banatan po itong si Vice President Sara. At siguro, napakalaki ang bayad dito kay Claire Castro para magiging consistent sa yung pag-aatake laban kay Vice President Sara. Grabe ang takot ni Claire Castro
sa ating vice presidente na maupong presidente. Kasi consistent po siya sa paninira niya. No? At dito niya nilalabas ang kanyang pagiging ah, consistent sa paninira kay Vice President Sara sa mainstream media. Alam mo yung mga pinagsasabi niya? So, ibang klase po magsalita itong si Claire Castro. Talagang may gigil, may takot, laban po kay Vice President Sara. Bakit kaya? Ano kaya yung sikreto nito? Ang Pangulo po ay ikinasal, Mm. may pamilya, Mm. hanggang ngayon, faithful sa asawa. Oh, pitfall ba talaga? So, ano yung it's too big? Oh, faithful si Bongbong Marcos. Talaga ha? Si Lisa Marcos kaya. No, yung mukha ni Sandro Marcos. So, Mm. sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad Grabe, hindi makapaniwala yung mainstream media. Oh. Sabi niya siguro, ang layo naman ng tanong ko, bakit napunta kay Vice President Sara yung parinig nitong si Claire Castro? yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid Mm. o ang paninira ng kapatid sa publiko. Ma'am, nakausap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin. Tingnan niyo mga kababayan po natin. Tinanong siya kung nakausap, ibig sabihin, hindi niya nakausap. So yung sagot na yan, ay ginawa niya lang, invento niya lang mga kababayan po natin. At hindi naman na sentro doon kay Amy Marcos eh. Kay Vice President Sara na sentro, ang kanyang kasagutan. Malinaw po na talagang hinahayaan din ni Bongbong Marcos kung ano ang sabihin ni Claire Castro bilang kanilang propagandista. Kaya lahat na sinasabi ni Claire Castro, may basbas galing man kay Bongbong Marcos o personal niya na komento ay inaaprobahan ni Bongbong Marcos. Grabe no? Ganyan na po talagang pinagkakatiwalaan ni Bongbong Marcos si Claire Castro na magsalita ng lahat na lang, lalong-lalo na pagdating po sa mga Duterte. Kaya kung tatanungin mo si Claire Castro sa mga krisis, krudo, gasolina, ekonomiya natin, kailangan niya po yung mga cabinet secretary ni Bongbong Marcos. Pero ito ang mga mainstream media, basta't may tanong about sa mga Duterte, hindi yan nag-iisip si Claire Castro kung ano ang tanong. Basta't banat lang ng banat. Kaya hindi nila talaga mapigilan ang taong bayan na nagagalit sa kanila at nawawala yung respeto. Hindi na rin naniniwala dito kay Claire Castro ang taong bayan kasi dahil sa kanyang mga pinagsasabi. Sa totoo lang mga kabayan po natin, useless talaga itong si Claire Castro para sa sambayan ng Pilipino. Si Claire Castro ay gamit na gamit ni Bongbong Marcos. Pero kung information, tamang pagsasabi ng katotohanan, wala pong ginagawa si Claire Castro dito. Kita nyo, kung magsalita, mga kabayan, parang palingkira. Parang hindi tagapagsalita talaga ng palasyo. At actually, kahit ibang lahi nga, nakikita nila na yung tagapagsalita nitong Malacanang ay talagang wala sa katinuan. Muntakin mo ang layo ng tanong. Ang sagot niya, parinig kay Vice President Sara. Igit-sagat natin eh. Kasi yan ang paulit-ulit niya na propaganda. Di ba? O yan na po yung ating update. Maraming salamat po. At huwag kalimutan i-like ang video ito.